Hi everyone! How are you today? I know nandito ka sa ating channel dahil nabasa mo na pwede na ulit tayo makapag-cash out using our QR. Before guys, parang almost 2 weeks din akong nawala kasi nga na-expire yung ating QR. Which is hanggang ngayon is na-expire naman talaga. Alam ko meron dyan sa inyo na nandito sa video kasi nagtataka bakit nga ba hindi na okay yung kanilang QR. Mag-message nga kayo sa baba kung saan po kayo nakakapag-cash out. Kasi marami po ngayon yung kumakalat ng mga trader na almost 10%, 15% yung kanilang pa-cash out. So, sa akin naman before, 200 pesos any amount lang. Kaso nga, pahirapan po yung QR at binabayaran ko na po siya ngayon sa aking mga relatives. So, gumawa ako ng group. Meron pala kaming group, guys, ng aking mga relatives. At sila yung pinapagawa ko ng QR. Since na-expire ito, usually 1 day lang or 24 hours, na-expire na siya or after 7 transactions. Sa inyo po ba? Kailan po na-expire yung mga QR nyo? So, in Maya Business, naka level 2 po kami at yun nga guys, medyo mahirap din kasi dati, okay naman si Maya, yung parang lagi niya naman kaming ina-approve, pero ngayon, napapansin ko ang daming nare-reject, which is tama naman like lahat ng details, okay naman yung mga ID, parang minsan, kailangan mo pang ulit-ulitin para po siya ay ma-approve talaga. Parang sure nyo lang na talaga bang totoong tao to, alam nyo ba yung information about herself, yung ganun, yung tama lahat sa ID, ayun. So, bawal na din yung paulit-ulit na name. Sa inyo po ba, naranasan nyo ba yun? Kasi sa amin, hindi na nare-reject na din talaga kami pag name pa rin namin yung gagamitin. So, kaya kung mapapansin nyo dun sa Agent Lenny, iba-iba po yung QR na ginagamit namin. At saka yung page pala namin guys, yung Agent Lenny lang na nakapin yung mga proof of transaction ng ating mga SPay later, cash out. And then, dun sa Wonderfly Travel Agency. So, as of na wala naman akong nakikitang nahongopya ng page natin na sana wag naman, diba? At saka ang daming reviews ng ating Wonderflight. So, malalaman nyo naman po dun guys. Double check na lang kayo kung alam nyo active ang page. Like, matagal na siyang nagawa. Yun, atin po yun siya. Tsaka wag kayo basta-basta maniniwala sa iba kasi ang dami nga pong na-scam. May client ako na as in 10 minutes lang talaga naging okay yung QR ko pero hindi kasi siya nakapaghintay since need niya talaga yung pera. Ayun, napunta po siya sa scammer at alam niyo ba yung scammer na yun is nagkaroon siya ng sponsored ads. Alam niyo yung parang kinakalat niya yung kanyang page. Nagbabayad siya kay Facebook para makalat. At yun, malalaman ng lahat na nagpapa-cash out siya. Syempre, magme-message, no? Nakita ko nga dun, ang daming comment. So, madami na talaga siya na scam. And then, complete siya, guys. May mga DTI siya, meron siyang mga documents, proof. So, huwag kayo basta-basta maniniwala sa ganun. Mas okay din, video call nyo talaga sila. So, meron akong example, no? Merong isang client talagang nanigurado siya. Ito yung gusto ko na talagang, sabi niya, sure po ba kayo na sa inyo tong Wonderflight? So, nag-message siya dun sa Agent Lenny. Pa-screenshot nga po nito kung kayo din po talaga to. Ayun, na-proof niya na isang tao lang yun sa Wonderflight and sa Agent Lenny. So, dapat double check kayo lalo na pag malaking amount yung marirelease nyo, guys. And eto, a correction lang. Doon po sa sinasabi kong 3%, hindi po doon siya applicable yung 12 months na installment. Kasi mas mahal pag 12 months po nyo babayaran yung utang nyo. The more na mahaba, so the more na mas malaki. And then, mas mababa ang interest pag konting months lang. Usually, guys, ang kinukuha ko is 6 months. Sa 3 point something % lang kasi siya. Mas mababa din pag 3 months nyo lang siya babayaran. At saka after nyo magbayad, may ino-offer ulit ang SPay later. As long as good payer kayo at minsan gagamitin nyo din yung SPay later nyo sa pag-order po ng Shopee. Sa pag-order ng Shopee is yun yung gagamitin yung pambayad. So, alam niyo po ba kung paano bayaran ang inyong mga SPay later na less fee lang? Kasi di ba minsan pag like ibang bank malaki. So, ang ginagawa ko guys, nag-download lang ako ng C-Bank. Yun yung pambayad ko kasi wala siyang fee pag itatransfer mo na po siya sa yung mga payment sa SPay later or sa S-Loan. Unlike sa mga ibang bank like sa GCash, no, may mga binabawas pa sila. So, ayun, yung transfer lang na papunta lang dun sa C-Bank ang babayaran mo like GCash to C-Bank, ganun. So, mag-stack ka na dun ng pera para pag mag-payment ka next time, pag mag-transfer ka po is wala po siyang fee like pupunta muna siya sa Shopee Pay and then after Shopee Pay saka pa po siya pupunta doon sa inyong mga S-Loan or sa
SPay later. Ganun po yung process ng payment doon sa Shopee loan. So guys, if you have question about QR, mag-comment niya kayo sa baba at gagawan po natin na yan ang video. Kasi usually yun lang naman yung question na na-encounter ko. Ito pa pala, bakit nga ba na-expire? So, ito yung hindi natin alam, no? Siguro kasi ang dami talagang scammer ngayon na gumagawa ng Maya business, kaya mabilis na siyang ma-expire din. Like yung hindi na siya magre-red yung pay now, dapat kasi para makapag-cash out, magre-red po yun siya. So, pag na-detect na ng Maya na parang ginagamit siya sa sobrang daming tao na nagka-cash out, ayun, na-expire na siya. So, akin nga, sabi ko sa inyo, ang backup ko is yung mga relatives ko. Sila yung gumagawa using their Maya yung ginagamit ko. Ano yun, binabayaran ko lang din sila. Since naman, di ba, pag nagka-cash out ka, talagang may bayad naman siya. So, hindi naman siya may scam, hindi may scam yung number nila. Kasi yung QR is way lang naman siya para makash out na yung SPay later. So, yung iba no, natatakot na baka po siya ay ma-scam. So, pero nasa inyo pa rin yun, guys. You can take risk pa din or pwedeng para maging safe yung number nyo, wag nyo nang i-share din sa iba. So, yun lang po kasi yung alam kong way din na para makapag-cash out yung mga viewers ko. So, kailangan ko din talaga yung mag-download. At saka low interest, no, hindi low interest, low fee lang talaga kami kasi payment lang yung guys para sa mga QR and sa processing. So, malalaman nyo yung aming percent as low as 250 pesos. Ayun, pwede na kayo makapag-cash out sa amin, makakasyo na. Since utang naman talaga yan, ayaw ko po nalakihan yung mga processing fee sa inyo. So, that's all for today's video, guys. If you have question, just feel free to comment down below. And don't forget to share this video sa lahat po na gusto mag-cash out ng SPay later sa mga kakilala nyo, relatives nyo. Don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa ating new video. That's all for today. Goodbye, everyone. Thank you for watching.